Hi guys! Long time no see. So it's me again, Michelle G. Pasensya na sa boses ko, medyo may kamgi or may ano ba yan, may ubo. So at galing pang ospital. Kaya ano na pala ko natanggal. So ayun guys, punta ako ngayon sa aking kapatid kasi rest day niya. Pinag-rest day ko siya dahil kailangan namin pumunta ng ospital kasi meron siya dito sa mukha na parang tagyawat lang dati na maliit. Tapos ngayon laki-laki na niya. So kailangan natin ipatanggal. Ngayon, hindi ko lang sure kung active na yung kanyang insurance kasi hindi pa nagbabayad. Hindi pa ako nagbabayad sa insurance niya. So hindi ko alam kung magkano yung aabutin. So ayun guys, susunduin ko siya ngayon. Actually, it's 12 noon na. So lunch time na talaga kasi late na akong nakapunta ng ospital at ang daming tao. So late na akong lumabas. Kaya ngayon, dapat ako ng alas 12. And syempre, kung pupunta kami ng ospital, alas 2 pa yung magbubukas. So, pero pipick upin ko pa rin siya para mag-lunch muna kami. And then, pumunta ng ospital later. Love, 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 I wanna be strong, strong. So, ayan, nandito na ako para sunduin siya at mag-lunch muna kami bago kami pumunta sa ospital at paoperahan yung kanyang muka. So, ayan yung kanilang tirahan, ang kalat. Lunch muna, ang walang kamatayang kamjatang. Kayo, anong favorite Korean food niyo? At ayan guys, yung nagpunta na nga kami dito sa ospital, sinabi dito na hindi magagamit yung insurance or hindi active yung insurance niya. Since malaki yung aabutin kapag walang insurance, kaya kinancel ko muna yung schedule at nag-decide muna akong pumunta sa insurance, sa health insurance center para magtanong about nga dun sa insurance. So, dito nga sa health insurance, tinanong ko kung eligible ba siya para sa insurance or magamit yung insurance niya dahil since nga pupunta kami ng hospital. So, according dyan sa napagtanungan ko or sa nag-assist sa amin, okay naman daw, eligible naman daw siya. Magagamit naman daw talaga niya yung insurance. Kaya pwede kami pumunta sa ospital anytime at gamitin yung insurance. Pero pagdating dito sa ospital, hindi pa rin pwedeng magamit yung insurance niya kasi nakalagay nga doon sa monitor na hindi siya eligible gumamit ng insurance. Pero nasabi ko nga na nagpunta ako ng direct at natanong ko at sila mismo nagsabi na anytime pwede ko siyang gamitin. Bakit ganon? Hindi nagmamatch yung ospital at saka itong health center. So, yung hospital mismo ang tumawag doon sa health center para nga tanongin. And then yun, sabi doon na yung nag-assist sa amin is mali yung explanation niya. So, hindi niya na ipaliwanag ng maayos. Dahil chinek niya lang sa monitor na eligible. So, yun ang sinabi niya na pwede namin gamitin yung insurance anytime. Pwede kayo pumunta ng ospital ngayon anytime at magamit na yung insurance. Tama naman na pwede namin magamit yung insurance nga ngayon. Ang hindi niya lang in-explain is kailangan namin bayaran yung insurance ng 2025 pa. Since mandatory yung insurance, kailangan talaga magbayad. Hindi namin siya na-activate, kumbaga, kasi yung letter na pinapadala nila ay doon naka-address sa amo niya. So, ang problema nung 2025, yung amo niya, hindi sa amin sinasabi na may letter na galing sa insurance. So, hindi namin alam na kailangan namin magbayad dun time na yun nung ipinadala para ma-activate or parang katulad sa atin sa Pinas, di ba? So, kailangan mo natin magbayad at least 3 months para magamit yung insurance or yung PhilHealth, parang ganon. So, yung amo niya kasi, hindi sa amin sinasabi na may letter pala na galing sa health insurance. So, wala kaming idea. Though, nagme-message sa akin yung insurance na mandatory na yung insurance para sa mga seasonal worker. Ngayon nga, 2026, kailangan naming magpagamot, syempre. So, dun ko lang naalala na kailangan namin gamitin yung insurance. So, yun nga, since mandatory guys yung insurance, meron talagang insurance yung mga seasonal workers. So, kapag dumating dito sa Korea at least 6 months, nakapag-stay na siya ng 6 months, magiging active na yung insurance niya. Ang kailangan nang gawin is bayaran para magamit talaga siya. Yung sa case nga namin, dapat 2025 na insurance is binayaran namin para magamit namin siya ngayon. So, dahil hindi namin siya binayaran, so hindi namin siya magagamit.
Siya nga pala guys, baka gusto nyo to. Ang ganda niya talaga sa mukha. Kung dry yung skin nyo, ayan gamitin nyo. Nakaka-soft talaga siya. Ilang ano lang makikita nyo na yung result. Lagay ko yung link sa baba. Click nyo na lang to shop. Anyway, balik tayo sa insurance. But since dito nga to sa plastic surgeon or yung mga sa mga nag-o-opera ng mga pang-beauty, yung gusto mo magpa-enhance, magpalagay ng pagpa-nose lift, alagay ng eyelid. So, hindi talaga sila, usually wala po talagang insurance or hindi siya nako-covered ng insurance. Kaya, ayun, eto, kailangan namin magbayad ng full para lang doon sa operation niya. So, kaya guys, kung naka 6 months na kayo dito sa Korea, mandatory na po talaga yung insurance for seasonal worker. Kaya, kailangan nyo nang i-activate or pumunta ng health insurance, magtanong at magbayad para anytime pwede nyo siyang magamit. So, ayun lang yung story ko today. Thank you for watching. Bye!